mega love shoutout mga kabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto mga kakabsat. Ayun. Silipin natin tong isa sa mga content ni Attorney. 51 minutes ago. Sariling ref caterer para sa defense team ni Sara Duterte. Napaka-special talaga ni Zulaika. Ay, goy! Bakit nga pa? Sabihin na natin. Bakit nga ba special itong si Zulaika? Eh, alam na natin. Pasok na. Pasok, Attorney. Anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Kabunyog, President, si Elizabeth Agapit Razon, dung lang natin kasi sasabihin na ng mga viewers natin, Attorney, mag-start ka na. O ito mga kabunyog. Grabe. Nagre-request ang kampo ni Sara na magdadala sila ng sariling refrigerator, magpo-provide sila ng sarili nilang caterer, para sa defense team nila. Wow. Kasi next week a-attend sinubpi na si Attorney Zulaika Lopez, yung paboritong chief of staff ni Sara, si Attorney Zulaika Lopez. A-attend sa impeachment trial next week. July 13 to 14. Mukhang napaka-special talaga nitong si Zulaika, mga kabunyog, mga kababayan. Inihanda na yung mga kailangan daw may sariling refrigerator doon sa loob ng holding room ng defense. Wow. Talagang maluho talaga itong si Sara Duterte. Yan mga kabunyog. Yun pala yung sinadya ni Attorney Zulaika Lopez nung pumunta nung isang araw doon sa Senado. Nakipag-usap sa Secretary ng Senate na sila, yung defense team ni Sara ay yung kwartong ginagamit nila, yung holding room na tinatawag, maglalagay sila ng sarili nilang ref at Okay, mga sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maglalagay sila ng sarili nilang ref at mag-provide sila ng sarili nilang caterer. Wow. Kasi mga kabunyog, nagpo-provide naman yung Senado ng pagkain, nagpo-provide naman yung Senado ng mga snackan doon sa loob ng Senate Session Hall sa panahon ng impeachment trial. May budget naman ang Senado para diyan. Siguro hindi nagugustuhan ng team ni Sara. Siguro na hindi nasasarapan sa pagkain, gusto nila masarap na pagkain, yung gusto talaga nila. Matindi Matindi mga kabunyog. Talagang hindi sila sanay sa simpleng mga pagkain siguro. Gusto nila naiiba naman yung pagkain nila. O ngayon, para naiiba yung pagkain nila, doon sa holding room, maglalagay sila ng sariling ref doon at may sarili silang caterer. Ay matindi mga kabunyog, mga kababayan. Kahit papakainin mo yan ng masasarap, Sara Duterte, kung talagang mahina ang depensa ninyo, hindi yan gagaling. Yung mga abogado ng prosecution, pro bono yon, walang bayad yon. Sila Attorney Ligutan, siguro kung anong pinoprovide na pagkain, snackan, lunch, dinner ng Senado, ay yun na lang yung kinakain nila. Pero magagaling. Matindi to. Alam nyo naman mga kabunyog, yung bang mga rine-request na yan na sariling catering, sariling pagkain nila na gusto nila, kanino yan nagasto? Sa taong bayan yan. Siyempre, gastos yan ng Office of the Vice President. Nanggaling ang pera sa taong bayan. Hindi naman yan sariling pera ni Sa. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Matindi yan? Yung Senate, mayroon naman yung pinoprovide siyempre snackan, lunch, pagkain. Kasi may budget naman ang Senate para sa impeachment na yan. Kaya lang, mukhang nagre-reklamo yung mga abogado ni Sara. Gusto nila may sarili silang pagkain. Balita ko may list sila kanina. May sarili silang caterer na i-hire. At doon sila kakain sa holding room nila. Wow. Matindi yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito? Panayluho ang nito? Panayluho ang nito ni Sara Duterte. Sa bagay, sa kanila kasi noon pa man magastos talaga. 125 million nga inubos lang in 11 days. So, para kila Sara Duterte,
Ang mga 125 million na yan, 200 million, 300 million, wala yan, barya yan. Barya yan mga kabunyog. Kaya nga yung 125 million, di ba, yung controversial na confidential funds, 11 days, ubus na. Di ba? Ay, ano yan mga kabunyog? Yan ang ugaling Duterte. Ano yan? Yan pala yung inayos ni nung pumunta doon si Atty. Zuleika Lopez, nakipag-coordinate sa secretary ng Senate na gusto nila doon sa holding room, yung room na ginagamit nila, may sarili rin silang mga gamit. At hindi lang yon. Hindi lang may sarili silang mga gamit doon. Hindi silang magpo-provide ng mga gamit doon, syempre. Nagpapaalam lang sila. Pero ang matindi, gusto nila may sarili rin silang caterer. Ayaw nila yung pagkain na pinoprovide lang ng Senado. Ayaw nila doon. Gusto nilang pagkain din. Wow, matindi. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, wala naman yan sa pagkain. Wala naman yan sa pagkain. Kahit papakainin mo yan ng masasarap, yung mga abogado mo na yan, kung talagang mahirap i-depensa si Sara, dahil mahirap talaga yung kaso na yan, ay wala yan. Wala yan sa pagkain. May nagtanong sa atin, sinong gagastos, attorney? Ay natural, galing yan sa pera ng bayan. I-charge yan sa Office of the Vice President, syempre. I-charge yan, expenses yan ng Office of the Vice President. Eh di syempre, kung Office of the Vice President yan, eh di pera natin yan. Pera yan ng taong bayan. Ay mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ugali ni Sara. Ano yan? Para sa kanya, ang paggastos ng pera ng bayan, madali lang yan. Sa kanila nga, ang pera ng bayan, madali lang yan waldasin. Ay di ba? Yung sa Davao nga, parang kaharian na nila yan. Kaya nga kaya di ba napansin nyo? Ano ang punot dulo ng problema ni Sara? Pag upo ni Sara noong June 30, 2022, sabay sila ni PBBM. Ano kaagad ang nakita niya? Ano kaagad ang nakita niya nung pag-upo niya noong June 30, 2022? Ang nakita kaagad ni Sara, tiningnan niya yung budget na iniwan ni Leni, kukunti na lang. Kasi ang budget naman ni Leni sa isang taon, 600 or 700 million. Ay syempre, yung January to June, nagastos na ni Leni yun. Pag upo ni Sara, July naman sa kanya to December. Kung nagamit na ni Leni yung kalahati ng 700 million, ilan na lang natira sa kanya? 350 million. Hindi siya sanay doon. Hindi siya sanay doon si Sara. Kaya kaagad-agad di ba sumulat kay PBBM, Mr. President, providean mo naman ako ng dagdag na pundo. Wala akong kulang itong pundo na ito. 350 million lang yata ang iniwan ni Leni. Ay hindi niya naman masisisi si Leni kasi unti naman ang binibigay ng administrasyon ni Duterte na budget ng OVP noon, 600 million, 700 million. Di syempre yung kalahati, halos nagamit na yan ni Leni kasi 6 months si Leni naging vice president pa noong 2022. Kaya pag upo ni Sara, anong ginawa ni Sara? Humingi ng extra fund. Pinadalhan siya ni PBBM. 125 million. Pinadalhan siya, confidential funds. Natanggap ng opisina ni Sara, December 13. Ang problema, mauubos na, ilang araw na lang. Kaya niya bang maubos yon na December 13 natanggap? Tapos Pasko pa? Paano yon? Ay wala, inuubos ni Sara. Inuubos in 11 days yung 125 million. Diba? So hindi talaga sanay si Sara sa mga sakripisyo na yan. Hindi. Maluho talaga. Maluho talaga. Total, hindi niya naman pera yan. Pera yan ng bayan. So ito na. Sa halip na kung ano ang pinoprovide na pagkain ng Senado, kasi may ipoprovide naman ang Senado na pagkain. Siyempre, snackan, mayroon naman yan. Kaya lang siguro, hindi sa kasing sarap ng pagkain na gusto ng team ni Sara. So ngayon, nag-decide sila na mag-hire ng sariling caterer. Wow. Wow. At sa mga kabunyog, sa July 13 at 14, mag-a-appear si Zuleika Lopez. Wow. Special. So parang bago mag-appear si Zuleika Lopez sa July 13 to 14, kailangan handa na yung kwarto na doon sila mag-i-stay ng defense team. Yan, inasikaso talaga. Pero hindi lang naman yan para kay Zuleika. Tuloy-tuloy na yan. Yung paggamit ng may sarili silang caterer, hindi lang yan dahil pupunta doon si Zuleika sa 13-14. Kundi, pagpunta ni Zuleika doon sa July 13-14, gusto niya nang maabil yan. Doon na sila tatambay sa holding room, may sarili silang mga gamit doon, may sariling caterer. Wow, talagang special, napaka-special talaga ni Zuleika Lopez. Napaka-special ng partnership ni Zuleika at saka ni Sara Duterte. May sariling caterer. Pagpunta ni Zuleika doon sa Tuesday, sa 13 at 14,
naka-ready na yung ano, yung kwarto, naka-ready na yung ref doon, naka-ready na yung bagong ano doon, yung caterer doon. Wow. Matindi ano? Special na special talaga si Zulaika. Pero ito marami akong nababasang post. May post si Montulfo, may post si Atty. Wilfredo Garrido. Darating daw si Sara. Wow. Magpapano yata, moral support kay Zulaika. May ano daw, may darating daw si Sara sa ano, sabi. Sabi ng ilang mga nagpo-post si si Atty. Wilfredo Garrido, nabasa ko ang post, si Montulfo ganun din. Darating daw. Talagang special na special si Zulaika. Kasi mag-a-appear si Zulaika sa ano isasalang sa witness stand sa July 13, 14. Alam naman natin si Sara kapag si Zulaika ang nai-involve, nagme-meltdown, di ba? Kapag si Zulaika na ang nai-involve, nagme-meltdown. Nung sinalang si Zulaika sa ano noon, yung sa Kamara, yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Ano 'yon? Nang dinala sinight in contempt si Zulaika, todo support si Sara doon. Nung ililipat si Zulaika sa correctional, sa Correctional Institution for Women, galit si Sara. Yun na yung nag-meltdown na siya. Yung nag-appear na siya sa online press con. Doon niya na sinabi na may kinausap na siyang tao. Yan na yun. After na galing siya doon kay Zulaika, umiiyak si Zulaika sa kanya. Kaya matindi to, mga kabunyog, mga kambayan. Napaka-special talaga ni Zulaika pag dito kay Sara Duterte. Mula pa sa Davao, magka-partner na yung dalawa. Kaya dito abangan natin, mukhang darating nga si Sara. Moral support kay Zulaika. Kaya lang ang problema diyan, paano kung ang mga tanong kay Zulaika ay matitindi? Baka si Atty. Lorna Kapunan ang magtanong diyan. Kasi may nababasa rin tayo, sabi doon, ang pantapat sa bagyong Inday, Lorna. Anong ibig sabihin nun? Mukhang si Atty. Lorna Kapunan ang magtatanong kay Zulaika Lopez. Abangan natin 'yan. Maganda 'yan, mga kabunyog. Kaya abangan nyo next week Huwag kayong mawawala. Panoorin nyo dito sa mga social pages ko. Itong Facebook ko, itong YouTube channels ko. Panoorin nyo. Yung mga staff ko naman, pinapa-livestream ko yan. Para dito na mismo sa aking mga channels at Facebook pages, dito mapapanood na ninyo. So, abangan natin. Wala tayong contact sa loob ng Pero sabi ni Atty. Wilfredo Garrido, darating si Sara. Sabi ni Montulfo, darating daw. Mukha nga kasi kung ganito yung mga paghahanda, hinahanda na yung kwarto, may ref, may caterer, at saka si Zulaika ang a-appear Alangan namang hindi a-attend si Sara. Para moral support yan. Ang problema, paano kung umiyak na naman si Zulaika? Paano kung umiyak na naman si Zulaika? Mga kabunyog, on the rescue na naman ba si Sara? Iba yun, kasi impeachment court ito. Impeachment court ito, hindi ito tulad noon, investigation in aid of legislation. Ibang kwento na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero yan yun, abangan natin. Parang darating daw si Sara. Napaka-special kasi kay Sara si Zulaika. Tingnan nyo, dahil a-attend si Zulaika doon sa 13-14, inayos yung room, puprovide ng ref doon, may caterer, wow. At maraming nagsasabing darating si Sara. Wow. Ito naman si Mers. Mers, huwag mo nang paulit-ulitin yan. Ini-spam mo naman itong ano naman yan? Isang post mo lang ng ganyan na breaking news, PBBM 27 na. Kung hindi, i-delete kita. Gawin, niya naman yan? Malaya naman kayong mag-post dito. Pero huwag nyo namang, binabastos nyo naman itong Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kung kontra kayo sa sinasabi ko, walang problema. Pero isang beses lang na post, ini-spam na Ang pangit na Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan talaga natin. Pero pag tiningnan mo yung ganyang mga balita na gusto nilang mag-hire ng sariling caterer, wow. Hindi talaga sila sanay sa sa simpleng mga pagkain Siguro hindi nila nagugustuhan yung hinahanda ng Senate. Diba? Kasi syempre, ang Senate yung nagpo-provide ng pagkain para na sa lahat 'yon na nandoon. Alam nga namang saka mahaba pa yung trial na yan. Aabot pa yan ng hanggang February yata next year. Magastos talaga yan. Magastos talaga. So nagtitipid din siguro yung Senate. Ay hindi sanay sa pagtitipid itong mga tao ni Sara
Hindi sila sanay sa pagtitipid. Kasi pera naman ng taong bayan yan, bakit mo patitipirin? Di ba? Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Alright, salamat attorney. Next, punta naman natin si Sir Bad. May pahabol si Sir Bad bago siya natulog eh. I think nasa Sambuanga siya ngayon.